Sige po, yung mas malakas pang palakpak para sa Lord. Thank you, Jesus. Sabi natin, kung nais mo ng bagong panimula, magsimula ka sa tama. Talagang darating ang pagkakataon, may mga gagawin tayo, may mga sinusubukan tayo, pwedeng tama, pwedeng ayos, pero pwedeng magkamali. Pero magsimula lang tayo sa tama. Kung nalugi ka dahil hindi mo masyado napag-isipan, balik lang tayo. At lagi nating gawin ang tama. Okay? Again, sa buhay natin, lagi kang may aayusin, lagi kang may bubuuin, lagi kang merong gustong pasimulang muli. Hindi masama na magsimula sa tama. Ang hindi tama, yung mali na yung ginawa mo, inulit mo pa uli yung pagkakamali. Kaya nga ang challenge pa rin natin, sige, magsisimula ka sa tama, humakbang ka sa pananampalataya dahil hindi ganun kadaling bumawi. Hindi ganun kadaling humakbang, pero hakbang lang uli para may marating tayo sa buhay. Yung katabi mo, pwede magkamali yan. Yung nasa likuran mo, pwede magkamali yan. Pero pwede siyang magsimula sa tama katulad mo at pwede kang humakbang sa pananampalataya. Okay? So, my question to you this morning is this. Sino po rito yung nakakanta ka na po sa video okay? Okay? Karaoke. Ano po? Ano yung dati? Jokes box? Tama ba yan? yung luma pa, grabe po, So, nakakatawa lang isipin po, talagang dito po, ito yung all-time favorite, My Way. Saan makakakita, nagsisimula pa lang, and now, the end is near. Alam niyo po, natuwang-tuwa talaga ako sa mga, somehow, ang galing kumanta. Kasi, ang galing nilang pumasok. Ang galing nila sa timing. Ako, ang problema ko po, hindi pa dapat pumasok, pumapasok na agad ako. Hindi ko alam kung nahuhuli ang video okay. O kaya naman, dapat nang pumasok, hindi pa ako makapasok. Kaya pinagpe-pray ko sana isang araw, maging katulad ako ni Kuya Arnold. Yung kaya kong i-FB live, yung pagbibideo okay ko, kasi tama ang pasok, hindi po ba? Pero sana mag-pray tayo na maka-invento ng karaoke, na ang karaoke mismo yung nag-a-adjust sa kanta natin. Okay? Sino ang katulad ko dito? Hindi pa dapat pumasok, pumapasok na agad. Okay? O kailangan pumasok, ayaw pang pumasok. Mga kapatid, sa lahat at sa maraming bagay, timing is everything. Kaya pinakamahirap po yung comedian, kasi pag siya nagpatawa, yung dating, yung pagwala sa timing, magiging corny yung pagpapatawa. Timing is everything. Kapag hindi pa kailangan, huwag muna masyadong apurahin. Kaya meron po ako ngayon kausap dito po sa church natin, malamang issue mo ito. Maaring sa atin, sugod ng sugod muna. Pagkatapos, saka tayo nayayari po. So, timing is everything. Kung gusto mo magsimulang muli, timing is everything. Father God, in Jesus' name, tulungan mo po kaming magsimula ng tama at tulungan mo po kaming humakbang at kilalanin ang iyong season sa aming pong buhay. So, Father God, kinukumit ko po ang bawat isa, kahit may isa man lang na sobrang nangangailangan ng mensaheng ito, ipatanggap mo sa Kanya, O God. Pero kung lahat naman kami, we are longing to start right, Panginoon, to take a step of faith, Panginoon, tulungan niyo po kami humakbang ayon sa iyong panahon. Thank you so much, so God, in Jesus' name. Amen at amen. Bakit napakahalaga ng timing sa lahat ng ating gagawin at papasimulan? Ano po? Basta sobrang halaga ng timing. Kahit po sa pagninegosyo po, Grabe, taglamig. Nagtinda ka ng halo-halo. Wow, timing na timing, Ang galing, ang talino nito. Ano po? Tag-init na tag-init, kapeng mainit ang prinomote mo. So, ang talino. Kahit maganda yung gagawin mo, kung wala sa timing, wala sa oras, minsan sasabit ho talaga tayo. Kaya it takes wisdom sa ating Panginoon para pasimulan ang maraming bagay. So, 3 yung pag-uusapan natin. 3 po. Sabi natin lahat, 3.
So ito lang matandaan natin, panalo na ho tayo. Okay? Number 1, tingnan natin to. Bakit mahalaga ang timing? Mahalaga ang timing kasi anuman ang ating gagawin ay maghahatid ito ng pagbabago. What does it mean? Kasi lahat ng gagawin mo, apektado ang iba. Pag nagkamali ka, hindi naman ikaw lang yung madadamay eh. May ibang madadamay. Pero ang ganda din, kapag tama ang ginawa mo, marami ring madadamay sa kabutihan. Sana pa nagkamali ka, ikaw lang. Sana kapag umunlad tayo, marami ang uunlad. Sana ganun eh. Pero hindi eh. Sa kamalian o sa magandang bagay, maraming maapektuhan. Kaya ingat po sa lahat ng ginagawa natin. Nehemiah chapter 2 pa rin tayo. Tinalakay natin last Sunday, verses 1 to 10. Ngayon, ipagpapatuloy lang natin para Lord willing next year, next year, ang layo ng sunuran Talaga nasa timing. So chapter 3 po tayo next Sunday, okay? Verse 11 to 12. Pagkalipas ng 3 araw, mula nang dumating ako sa Jerusalem, umalis ako ng hating gabi na may ilang kasama. Ito yung pinayagan na si Nehemiah. Pinayagan na si Nehemiah na mag-leave para itayo ang wall of Jerusalem. Hindi ko sinabi kahit kanino. Ganda ng word na yan. Sabi ko po sa inyo, pag may maganda kang balak, huwag mo munang sasabihin. May naisip kang magandang idea, sinabi mo agad sa iba, nauna pa yung iba na gawin yung gagawin mo. Kaya may time, pinagpapala ng Diyos ang hindi madaldal. O sabihin natin sa katabi po natin, mapalad ang hindi madaldal. Kasi kailangan mo ng pag-isipan. Kailangan mo ng aralin. Ano po? So, hindi ko sinabi kahit kanino, hindi po siya naglagay ng tarpaulin, Nehemiah will come to build the wall of Jerusalem. Hindi po. Inaral niya muna, ang gusto kong ipagawa sa akin ng Diyos tungkol sa Jerusalem, wala kaming dalang ibang hayop maliban sa sinasakyan kong asno. Very privately, nagplano si Nehemiah. Very privately, chinek niya muna. Ano po? Kasi kwento lang naman ang natanggap niya kay Hanani. So, binerify niya po kung totoo, ano at kalagayan. Grabe, merong portion dito. Talaga pong hindi makapasok si Nehemiah sa ibang wall kasi basag-basag ho talaga. Wala siyang madaanan. O sige, kuhanin natin yung lesson po Ang ganda-ganda po nito. Number 1, tingnan natin to. Maging mabilis sa panalangin, subalit pag-isipang mabuti ang iyong gagawin. Maging mabilis sa panalangin, maging maingat sa iyong gagawin. Oo, nandoon ako, tama yung gagawin mo. Pero wag naman tayo katulad ni Gary B., Mr. Pure Energy. Yung hindi pa mo lang naayos, hindi mo lang napag-isipan, tira agad ng tira, doon tayo mangungudngud, doon tayo madadapa sa maraming bagay na hindi natin pinag-isipang mabuti. Kaya nga yung mga kapatid ko po na may nakita lang negosyo, ang ganda ng ganito, sumabay ka na, hindi mo inaral, yung mahirap po yung sunod lang sa agos, hindi yung mismong ikaw, may knowledge ka sa ginagawa po natin. Kaya yung mga gaya-gaya, yung sumusunod lang sa alon, iyan ang madalas pong mapahamak. Again, what is the lesson? Katulad ni Nehemiah, maging mabilis sa panalangin, maging maingat sa iyong gagawin. May kakilala po ba kayong napaka-impulsive? Alam niyo po, sinasabi ko ito kasi ako po ito. Pag may naisip po ako, talagang titirahin ko to. Gagawin ko ho talaga kahit hindi ko po masyadong napag-isipan. Kaya po pag may sinasabi ko sa inyo, pakinggan nyo lang. Huwag nyo munang gagawin po. Pag-pray nyo muna pong mabuti. Amen? Magbukas tayo ng 3,000 simbahan. Praise the Lord. Hallelujah. Pastor, ikaw na lang. Yung 10 churches natin, hirap na hirap pong umusad. O sige, magpe-pray tayong mabilis. So, ganun po yan Eto muna yung lesson natin. Kung bibilisan mo, kung meron ka mang bibilisan sa buhay, bilisan mong manalangin. Lagi kang manalangin. Wala akong nakitang bumabad sa panalangin na nagkamali at nadapa o naghihirap ngayon. Lahat ng pagsisisihan mo, mga bagay na hindi mo ipananalangin. Lahat ng mga makakasakit sa atin,
mga bagay na kailangang ipanalangin po natin. Sa mga kabataan, huwag maging mabilis sa pagpasok sa relationship. Ano po, kahit pakamukha ni Piolo Pascual yan, kahit may abs sa leeg yan, katulad ni Derek Ramsey po, huwag ko kayong mabilis, ano po, na kailangan makuha ko agad siya. Ano po, mararanasan mo, iiwanan ka agad niya. So, ingat po tayo, ingat. Basahin natin ulit, verse 13. Lumabas kami sa pintuang nakaharap sa lambak at pumunta sa balon ng dragon. Wala naman dragon na gumaganyan po. Balon ng dragon yung title. Hanggang sa may pintuan ng pinagtatapunan ng basura. Tingnan mo, ang dami rin palang basura sa kanila. Ang gulo talaga maraming ayusin. Pinagmasdan kong mabuti ang mga nagibang pader ng Jerusalem at ang mga pintuang nasunog. Wow! Ang talino talaga ni Nehemiah, tinitingnan niya po Alam niyo po, dito ako hanga sa mga arkitekto. Ang mga arkitekto po natin at mga engineers, lagi may dalang metro. Pero pag hindi ka matalino, susukatin mo. Ipapasa, ganitong kalaki. Pasa mo sa kabila, ganyan din. Gano'ng kataas, ganito Ipinasa, ganyan din po. Mga kapatid, huwag manghula kung kayang sukatin. Amen? So ang ganda lang po, huwag puro alatsamba. Kaya alam nyo po, talagang bilib na bilib ako sa mga nag-aaral, pero wag naman tumating ang point na wala ka na nagawa, kundi puro aral naman. Balansin din po natin yon. Okay, nagpatuloy ako sa pintuan ng bukal, from balon, bukal na tayo, hanggang sa paliguan ng hari. Pero hindi makaraan doon yung asno ko. Kaya tumuloy na lang ako sa lambak ng Kidron at siniyasat ang mga pader ng gabing iyon. So tingnan niyo po, gumagawa si Nehemiah hindi maingay. Gumagawa si Nehemiah silently po talaga. Alam niyo ang matatalino at magagaling, kung mag-work po yan, talaga ina-analyze nila. May ibang tao ang ingay pero walang na-accomplish. Wala pong nasisimulan talaga. Kaya nga, napakahalaga, gayahin natin to. Pagkatapos, bumalik ako at muling dumaan sa pintuang nakaharap sa lambak. Personally, in-inspect ni Nehemiah yung lugar. In-inspect niya talaga kung ano ang totoong sitwasyon. In-inspect niya ano ang mga kailangang buuin, ano ang kailangang ayusin, ano ang kailangang gawin. Mga kapatid, merong time, pag may sisimulan ka, paulanan mo ng tanong. Tanungin mo lang ng tanong hanggang sa mahukay mo yung dapat gawin. Ano po? So, ito po yung somehow nakailalim sa prinsipyong ito, may mga bagay na hindi basta-basta pwedeng ipasa sa iba. Ako po, hindi ako magpapatayo dito na hindi ko kakilala po yung, in a sense, speaker. Sa mga outreach, wag ko kayo magpapatayo. Pag hindi nyo kilala yung tao at hindi po nyo sure na rooted siya from the Word, ikaw ang babalikan yan. Ako po, I take responsibility. Ano po? Hindi po ako magpapatayo dito na nakilala ko lang sa airport, pagkatapos ay natuwa lang ako sa kanya. Kasi kung may iba po siyang dala, magkakaproblema tayo. Kaya nga, especially sa mga leaders, may mga bagay na hindi mo pwedeng i-delegate. May mga bagay na hindi mo pwedeng ipasa sa iba. Ikaw mismo ang kailangang gumawa. Ingat po kayo kasi lahat na ipinagkatiwala nyo sa iba, ikaw ang maglilinis. Ikaw ang magsasaayos kasi ikaw ang nagpasa. Kaya might as well, aralin muna nating mabuti ano yung mga dapat kong i-handle, ano yung mga bagay na pwede kong i-delegate. Ang hindi ko po kayang i-delegate po sa Praise Church, yung especially po, yung direction. Yan po ang pinagpe-pray natin, Lord, saan kami pupunta? Kaya kahit sabihin nyo po yung ganito, yes, I want to listen to you, pero at the end of the day, it is God. Kaya nga po, hiling ko lang po sa mga outreach leaders natin, mga pastors, accountability lang. Pag may tanong po kayo, tanong lang po kayo. Kasi pag nagkagulo po dyan, ako din po yung papasok, saka magsasaayos. Ano po? Kaya might as well talagang aralin. Kaya pinakamaganda po, sundan nyo na lang muna po yung ibinababa natin, ano po, para walang masyadong problema tayong kaharapin. So sa buhay, you should identify ano yung dapat mong gawin, ano yung dapat mong ipasa.
Hindi naman lahat ipapasa, hindi naman lahat puro ikaw. Hindi uusad yung ginagawa ko pag puro ako. Ito pong Praise Church, kung hindi dahil po sa tulong ng iba, kung hindi sa tulong ng mga volunteers natin at ministers, hindi ho tayo aabot sa ganito. Lalo na po ang pastoral care, hindi ko po kayo kayang dalawin lahat. Hindi ko kayo kayang ipag-pray lahat. Pero dahil sa mga volunteers natin na ginamit ng Panginoon, kaya po tayo andito pa rin, nag-aalagaan sa isa't isa. Palakpakan naman natin mga volunteers and leaders natin. Come on, come on. Malakas sa palakpak para sa Lord. So don't miss our ministry prayer next Sunday, okay? Hindi alam ng mga opisyal ng lungsod kung saan ako nanggaling at kung ano ang ginawa ko. Tingnan niyo po, kahit, hindi naman po ito parang pagre-rebelde or what. Kasi minsan kahit sa gobyerno po, nagsisimula ka pa lang pagkatapos, encounter mo agad, kurakot, mandaraya. Ganito pa naman sa gobyerno, pag umpisa pa lang, na-identify ka na pwede kang mag-compromise, hindi ka na makakawala. Uy, dati naglalagay ka, ngayon hindi ka na naglalagay. Noon po yun, nung hindi pa ako Christian. Ngayon po, kinokonvict ako ng Holy Spirit na kung ano po yung tama, yun po yung gawin natin. Okay? Kaya totoo po yun. Huwag ko kayong huwag ko yung mabibigla. Pag nakita nyo po yung totoong kalagayan ng gobyerno natin, iiyak ko talaga in terms of corruption, in terms of lagayan. Parang ang bagal pero pwede naman bilisan. Tama? Marami ho talaga nagsasabi, basta mabagal ang system, mas malamang ang corruption. Kaya nga ang ganda na po, lahat tayo naka-digital ang transaction po sa government, So kaya para less corruption, kasi kawawa rin po yung mga Christians na nagtatrabaho po sa government natin, yung conviction nila ang taas Ayoko nang may dayaan, ayoko nang may lagayan. Kaya nga yung mga kapatid natin, tuwan-tuwa po ako sa mga kapatid natin na nagwa-work sa government and natatayuan nila, tinutulungan sila ng Diyos, kahit may nakikita silang pangit, they are praying, mababago din ang sistema ng gobyerno natin, ilang panahon na lang po yan, may makikita tayong malaking pagbabago. Amen po ba tayo doon? Wala pa naman akong nakita na nagbigay ng binhi ng palay, ang tumubo, mais. Sa sobrang dayaan, mahirap na po yung ganung bagay. So, sabi dito, kahit ang mga pari, mga pinuno, mga opisyal at ang iba pang nasa pamahalaan. What does it mean? Merong pagkakataon. Talagang kahit may mga tao kang pwedeng lapitan, pero you should learn from yourself muna. You should learn from yourself. Kasi may magaganda kang idea kapag yung mga tao na pinagsabihan mo, pwedeng mainggit sa iyo, pwedeng maasar sa iyo. Ba't ka ba nakikialam? Kami nga okay na nawasak ang pader ng Jerusalem. Bakit mo ba gustong itayo? Balik ka na doon sa kaharian. Hindi ka namin kailangan. So yun po yung medyo nakakalungkot. May mga taong sira ang buhay, tinutulungan mong maging maayos, ayaw nilang paayos. May mga taong mahirap, tutulungan ka, ayaw pala nilang yumaman. Tanggap na nila na gano'n ang buhay nila. Kaya somehow, yan ang nakakalungkot sa Pilipino. Gusto pa rin natin, inuuto tayo ng mga politiko, pinagsasamantalahan tayo ng mayayaman. Kailan tayo mag-aaral para hindi tayo naloloko? Kailan tayo mag-aaral mabuti para hindi tayo ginagamit ng politiko? Kailan tayo po aasenso para walang nananamantala sa atin kahit na mga taga-ibang bansa? May kausap po ako, somehow, small players sila, ng sibuyasan, sabi niya, Pastor, may nagdidikta po dyan. Kayang-kaya nila pong idikta kung magkano po ang presyo ng sibuyas. Kaya huwag kayo mag-alala, darating ang pagkakataon, ang sisig natin, wala ng sibuyas. Sa sobrang mahal. O sino po nakatuklas na ngayon, ang mahal ng kamatis, 20 pesos ang isa. May panahon, tinatapo niyan pag walang bumili. Bakit hanggang ngayon hindi natin masolusyonan yan? Bakit hanggang ngayon? Nakakaiyak pag sasabihin natin, pero tulong-tulong tayo na umayos ang bansang Pilipinas, tulong-tulong tayo na umayos at umunlad, pare-pareho po tayo. Amen ho ba tayo doon? Okay, malakas sa palakpak, ibigay natin sa Panginoon. Come on. Wow, kaya nga sobrang halaga, aralin at sukatin ang kabayaran bago ito simulan. Aralin muna natin, sukatin muna natin. Walang masama kung masobrahan ka sa paghahanda. Walang masama.
Wala ho akong nakita na nagsisi kasi nasobrahan ng paghahanda niya. Laging ang pagsisisihan natin, eto ang biyaya, nagkukumahog ka ngayon, maghanda. Kaya nga sabi ko po sa inyo, the best preparation is to equip our ability or abilities. Kahit walang bukas na pintuan na bumubukas sa iyo, mag-aral ka, payamanin mo ang iyong kakayahan, tingnan niyo po, maraming pintuang bubukas sa mga taong nag-aaral, naghahanda at nagsisikap. Pero kahit may dumating pa mga opportunities, dadaan lang yan sa mga taong hindi handa kasi wala tayong laban. Ngayon po, I am 51 years old, sobra kong binabalyo pa din. May mga bagay nga po ako na kahit parang tila alam ko na, hindi ko pa rin po alam. Lumaki po ako sa bukid, pero ang dami ko palang hindi alam sa bukid, sa paghahalaman. Mga kapatid, nag-aral 34 years na po tayo, in a sense, sa Lord. Ang dami ko pa rin hong hindi alam sa Bible na inaaral ko po, even hanggang ngayon. At naniniwala ako, mamamatay po ako, pero hindi ko po kayang aralin lahat ng nasa Bible. Pero hindi naman ako titigil na aralin ito hanggat may pagkakataon, hanggat may binibigay ang Diyos na pagkakataon sa atin, aral. Okay? So sabihin niyo po sa katabi niyo po, tapik mo naman kahit sa hita, sa balikat, sa lalamunan, sabihin mo, aral tayo! Kaya nga, congratulations sa mga estudyante ng life class. Tingnan nyo po, congratulations sa mga life class. Yung pwedeng umaten at hindi ka umaten ng life class, condolence. Hindi po, kasi yung life class, nagtuturo paano mabuhay. Ang SOL, paano mag-lead. Kaya maganda naman pong mag-involve sa ministry, pero maganda ready ka. Gusto mong pumasok sa praise and worship, di ka naman nag-aral ng music, o hindi ka naman pala marunong kumanta. Kahit ano lang po ako, pastor, tsuwari-wuwap. Taga ganun lang. So maganda rin po pag nag-involve tayo, may kasama, we are equipped. Para mas, sabi ko nga, pwede kang gamitin ng Diyos kahit hindi ka nakapag-aral. Kaya lang, limitado ang pwede mong paggamitan. Kapag nag-aral ka, biro mo, naging doktor ka. Hindi lang pasyente makakausap mo, pati mga doktor, pati may-ari ng hospital. Kung wala tayo, sino lang ang pwede mong makausap? Huwag hindi ka makakita ng professional, nanginginig ka, nai-intimidate ka. Kaya mga kapatid, dito sa Praise Church, nakikiusap po kami talaga. Hindi naman tayo high-end, papunta pa lang tayo doon. Pero naniniwala tayo ngayon, you should value education. You should value equipping. Kaya nga natutuwa ako sa mga taong matalino na nag-aaral pa. Yung mga aral na nadadaya pa. How much more yung hindi tayo nag-aaral. Share ka lang sa FB, hindi mo na naman binabasa kung ano yung senior mo, kasama ka sa kapahamakan. Kaya ingat po tayo. Okay? So number 1 na kailangan natin gawin is talagang aralin munang mabuti ang mga bagay kasi lahat ng ating gagawin, either mag-create na magandang pagbabago o pangit na pagbabago. Parehong pagbabago yan, pero doon tayo sa magandang pagbabago. O sige, eto na tayo ngayon. Dati napakapusok mo. Dati, sugod ka lang ng sugod. Parang awa mo na po. Sana matuto tayo. Lahat ng sinusubukan natin, sana mabilis nating panalangin, araling mabuti, ikaw mismo ang mag-aral at huwag mong papasukin ng isang bagay na hindi mo inaral. Kung hindi ka magaling doon, huwag mong pasukin. Kung wala kang alam doon, huwag mong papasukin. Pero kung passion mo ito at expertise, pasukin po natin. Diyan ka gagamitin ng Diyos. O sa lahat na nakaka-relate, yung malakas naman pong palakpak, ibigay natin sa Panginoon. Come on! Thank you, Jesus. Thank you, God. O number 2, ano man ang ating gagawin, ay kailangan ang tulong ng grupo. Wala akong nakitang magaling siya lang. Wala akong nakitang may mga taong ginawa, siya lang yung gumawa at nag-prosper. Siguro magkaroon ka na ng awareness at idea sa lahat ng bubuin ko, kailangan ko ng family, kailangan ko ng friends, kailangan ko ng faith community.
Kaya nga ang sarap yung may ka-cell group ka na napagtatanungan, may leader ka na pwede mong mag-ask ka ng prayer sa mga balak mong gawin sa buhay. Kailangan natin ng grupo kung may mga bagay na gusto tayong itayo. Kaya nga ang pinakasukatan, in a sense, ng success in the future, yung dati mong ginagawa, may iba nang gumagawa. Ang panalangin ko po sa atin lahat, pag tumanda na tayo, napakagaling mong consultant. Ako, ito lang ang basa ko po. Tingin po kayo sa akin. If si Architect Arvin, si Architect Gerald, Architect Allen, for the next 20 years, ibang-ibang arkitekto na sila. It took 20 years, I believe, para sobrang mamaster mo yung ginagawa mo. Kayong mga architect na to, kinakausap mo pa lang, may kusa ng tumatayo na building. At yung mga pipeline talagang pumupwesto na. Hindi ba ang sarap ko usap na sana yung trabaho mo ngayon, na ginagamitan mo ng lakas, in the future, talino na lang gagamitin mo. Kasi hindi ka na masyadong malakas, pero yung talino, ito ang binabayaran. Ang prayer ko sa Praise Church, eventually lahat tayo magiging consultant. Kasi meron kang minaster. Sana may minamaster ka ngayon na process. Sana mamaster ko itong discipleship. Sana mamaster ko itong church growth. Sana mamaster ko talaga itong store na ito. Yung sobra kang pinagtitiwalaan, hindi yung ang tagal mo na dyan, hanggang ngayon hindi mo pa alam pasikot-sikot. Ano ba minamaster mo dyan? Hindi po ba kung teacher ka, alam na alam mo yung pasikot-sikot about education? So ang prayer ko po sa inyo, sana yung 20 years ng profession at vocation po natin, sana na-master po natin. Amen? Kaya ito po yan, kailangan natin ng tulong ng grupo. Kaya ka lang magiging magaling kasi may taong tumulong sa iyo. May taong nag-advise sa iyo. May taong napagtatanungan mo. Alam nyo kung may coach ka lang, mabilis po, mamamaster natin isang bagay. Bakit kailangang hulaan kung may pwedeng pagtanungan? Bakit mo kailangang manghula? O tingin po kayo sa akin, hindi sa lahat ng panahon, ang pangit yung ganito. Ang tanda na natin, trial and error pa rin. Merong time, hindi na kailangan trial and error. Ang kailangan natin, mastery. Mastery. Ano yung mga mastery po? Basta yun nga, yung sa anumang bagay na ginagawa mo. Ano po? Ilang panahon lang, madami na sa iyo magtatanong, kasi you are full of wisdom, you are full of knowledge, understanding, and your experience, babayaran po yan. Okay? So, yung katabi mo na yan, ang tawag dyan, master. Kasi may na-master na po siyang bagay. O sabihin mo, master. Sana ma-master natin yung ang bilis gumawa ng pera. Di ba may mga taong ganun, ang bilis gumawa ng pera? Pero yung sa maayos, wag naman yung drugs, ang bilis Pogo, ang bilis Wag naman doon, mabibilis din po tayong kuhanin ng Panginoon pag ganun. Okay? Basahin pa natin to. Ngunit ngayon ay sinabi ko sa kanila, eto na, bago siya humarap sa tao, humarap muna siya sa Diyos. Bago siya humarap sa mga tao, in-inspect niya muna personally. So kung magsasalita siya, galing siya sa panalangin, galing siya sa pinag-aralan, kaya yung sasabihin niya may sense. Yung mga tao hindi naghahanda, walang sense ang sinasabi. Yung alam na alam mo, kahit siya hindi niya alam yung sinasabi niya. Tanungin mo yung mga tao po, lahat may pwedeng sabing negosyo, pero wala silang negosyo. Hindi sila naglilingkod sa Lord, pero may masasabi rin sila, basta magpakabait ka lang, ba't kayo salbahe? Hindi ko palang sinisimulan. Lahat ng tao may masasabi, kaya hindi lahat ng tao pinaniniwalaan. Hindi lahat ng tao pinakikinggan. You should learn from yourself. Ano po? Lalo na ang Bible. Aralin yung mabuti kung sunod lang na sunod tayo. Kahit po ako, check nyo po ako. Pastor mo kami sabit po yung preaching nyo last Ano doon yung sabit? Let me correct kung talagang kailangan po. Okay? Wag lang pakinig ng pakinig, wag lang panood ng panood. You should learn from yourself. Eto na, humarap na si Nehemiah. Ngunit ngayon ay sinabi ko sa kanila, nakita nyo ang nakakaawang kalagayan ng lungsod natin. Giba ang Jerusalem at sunog ang mga pintuan nito.
muli nating itayo ang pader ng Jerusalem para hindi na tayo mapahiya. Anong grupo ang kailangan natin? Anong grupo at tao ang kailangan natin kapag may binubuo tayo? Ito ang kailangan nating grupo. Mga taong alam ang problema, pero hindi nasisiraan ng loob. Kailangan natin ng mga taong sanay magsabi ng problema, sanay magsabi ng solusyon. Kung puro problema lang ang kaya mong sabihin, ayoko kitang kausap. Lagi mo lang akong kakargahan ng problema. Ano gagawin natin? Ang maganda ito, Pastor, may problema po tayo dito, pero huwag kayong mag-alala, nahanapan na natin ng solusyon. Huwag po kayong natutuwa na magsabi lang ng problema. Sana, ikaw nakakita ng problema, sana, aksyonan na natin ang solusyon. Paano kung sa church na ito, lahat na lang sabi nyo, Pastor, bara yung CR. Bara po yung bowl ng CR natin. Tara, magpatawag tayo ng prayer and fasting para masolusyonan yan. Pastor, ano ho ba ang magandang merienda natin? Spaghetti ba? O pansit? Tara, pag-aralan nating mabuti yan, lumuhod tayo sa Panginoon. May mga bagay na kung kaya nyo na solusyonan, solusyonan po, wag ho kayong matutuwa na nagsasabi lang ng problema. Si Nehemiah, alam ang problema, pero hindi nasisiraan ang loob. Alam ang problema, pero nakatayong matatag. Kailangan natin ng mga taong, they know the real problems, pero grabeng, may lakas ng loob sa Kaya nga ang kailangan nating leader, hindi pwedeng mas emotional lang lagi. Tayo, may pinagdadaanan po ako. Ako din may pinagdadaanan. Pastor, nanghihina po ako. Nanghihina din po ako. Pare-pareho tayo. May problema po ako sa pamilya. May problema rin po ako. Paramihan, gusto mo. Minsan kasi, ang tingin natin sa mga leader, parang hindi dinadapuan ng kalungkutan. Parang hindi dinadapuan ng panghihina. Ako po, kaya kong assure po sa inyo, lahat po tayo may takot. Pero, iba yung nararamdaman mo yan, pero hindi ka nasisiraan ng loob. Hindi ka tumitiklop, hindi ka sumusuko agad, hindi ka umaayaw agad. At yan po ang kailangan natin para may mangyari sa buhay. Alam mo ang problema, pero hindi ka nasisiraan ng loob. Kapag may problema, may solusyon. Amen po ba tayo doon? Kung may pinagdadaanan, may ibang paraan. Ang ayoko po yung nagka-problema ka sa business, ang solusyon mo agad, isara. Di mo lang inilaban. Nagka-problema ka sa school, ang solusyon, huminto sa pag-aaral. Nagka-problema sa pag-aasawa, hiwalay lang ang katapat niyan. Pag ganun po ang buhay natin, wala tayong maabot sa buhay. Wala ho. Totoong may problema, pero totoong may solusyon. How about this one? Tingnan natin. Ngunit ngayon ay sinabi ko sa kanila, nakita nyo ang nakakaawang kalagayan ng lungsod natin. Giba ang Jerusalem at sunog ang mga pintuan. Accurate po yan. Hindi po according to the news. Please, 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 mga leaders. Huwag naman po may nagsabi lang sa inyo po, maniniwala na agad kayo. At ang pagkakasabi pa nung nagbalita sa inyo, galit na galit. Kuya, sabi ni ang pangit mo daw. Ang pagkakasabi, ang pangit niya! Pagkatapos naniwala ka, hindi po ba may kasabihan, ang niniwala sa sabi-sabi, chismoso. Alam niyo ang matatalino, hindi agad naniniwala. Totoo po. Nakikinig, pero hindi agad naniniwala. Kasi maraming mukhang kapanipaniwala, pero deceiver. Hindi mo nga po hindi nyo po madidisip, tinan nyo po yung mga budol-budol, ang gagaling nila. Sobrang ang galing nilang magsalita, talaga mapapaniwala ka nila. Yung kaya pati simbahan natin, mapapasok yan ng mga taong maghihimatay-himatayan. Pagkatapos, nang hingi sa iyo, naloko ka na, hindi na bumalik. Ang madadaya, yung hindi nag-aaral. Yung madadaya, yung walang discerning spirit. Nakakaawa. Naalala ko noong panahon namin nila Kuya Lester, meron pong ginang, sabi niya, kailangan kong pumunta sa dentist kasi sira ang ngipin ko, baka formal naman siya, magalang,
maganda ang kasuotan, baka pwede nyo muna akong pahiramin. Talagang wala lang ako ngayon, magwi-withdraw pa ako. Sabi ni Kuya Lester, ang asawa ko, dentista, tara po, ano po ba, ilan po bang ngipin ang sira sa inyo? Pati po, gilagid, pwede natin bunutin yan. Sabi ng babae, parang wala na sakit. Parang nawala na yung sira ng ngipin ko. Ingat po kayo sa manloloko talaga. Ang dami niya po ngayon, laga na po yan. Sa amin lang sa D. Gomez, linggo-linggo may nasusunugang basurero. Street sweeper, ang dami po. Minsan nakakainis na lang, nagbibigay ka na lang, ayaw mo na makipag-usap kahit alam mong niloloko ka talaga. So dito, alam niya yung sitwasyon. Kaya sabi niya, itayo natin ang pader ng Jerusalem para hindi na tayo mapahiya. Tingnan niyo ito. Ang grupong kailangan natin or team na mabuo sa church, sa outreach, sa ministry, alam ko ano ang problema, pero alam paano magtulungan. Kapag inumpisahan natin ang outreach, simula pa lang sisihan agad, I don't care po. I don't know kung lalago talaga tayo. Pagsasama pa lang natin, ngayon pa lang sisihan agad, mas maganda po is mag-unawaan, magtulungan. O may problema tayo, ano ang gagawin natin? O meron tayong kailangan ayusin, ano ang gagawin natin? May mga tao po, pasensya na po kayo, that is a sign of immaturity. Lagi may problema, ang lahat siya lang ang wala. Pag ikaw yon, nararamdaman mo sa sarili mo, lahat ng tao may problema. Ako, labas ako, wala akong problema. Kaya kapag nagturo tayo ng mga tao may problema, isa rin po tayo sa may tama. Si Nehemiah, pwede niyan man sabihin, ang kakapal naman ng mukha nyo, di ba kayo nahihirapan, wasak ang pader ng Jerusalem? Di ba kayo nahihiya, pinagtatawanan kayo? Ayusin nyo! Sabi ni Nehemiah, sira ang pader ng Jerusalem, ayusin natin. Tara, ayusin natin. Tara, magtulungan tayo. Mga kapatid, problems will rise. Huwag naman tayong laging hugas kamay. Hindi ako kasama dyan. Ang magandang panalangin, Panginoon, nangyari ang problemang ito. Kasama po ako sa problema yan. Tulungan mo po ako na kasamang mag-ayos. Kung mahal nyo po ang mga leaders nyo, huwag po kayo magkakalat. Na sila rin ang leader mo. Ang dami na nilang pwedeng gawin. Matagal na sana tayo nakapag-move forward. Kaya lang minsan hindi natin iniisip yung mga iba pa nating gagawin. Kaya mga kapatid, ang magandang kasama yung alam ko ano ang problema, pero alam paano magtulungan. Sabi natin lahat, magtulungan tayo. Ang kabaligtaran niyan is magsisihan tayo. Wala pa ako nakitang na buong maraming bagay sa pagsisisihan. How about this one? Sinabi ko rin sa kanila kung gaano kabuti ang Diyos. Wow! Hindi lang siya sanay magsabi ng problema, sanay siyang magsabi ng kabutihan ng Diyos sa akin at kung ano ang sinabi ng hari sa akin. Sumagot sila, sige, muli nating itayo ang pader, kaya naghanda sila para simulan ang mabuting gawaing ito. Alam niyo po, pag maayos tayong kausap, hindi tayo pwedeng hindi pakinggan ng mga tao. Alam niyo, may mga taong lalo mo silang pinipintasan, hindi mo makukuha ang puso nila. Yung mga tao, the more na sinisisi mo sila, hindi mo makukuha yung puso nila. Hindi sila makikipag-cooperate sa iyo. May mga tao, habang tinitira mo sila, lalo silang nagwawala. Di mo yung mga lalaki po, pag sinabi ni Mrs., napakabatugan mo naman. Ayaw mong tumayo! Ay, sarap. Lalong matutulog yan. Ginawang pampatulog yung sinabi mo. Pero kapag sinabi mo, magaling kong asawa, puno ng kapugian at lakas, napakamaginoo, pwede bang patulong, linisin mo yung ganito? Kailan, saan, anong oras? Babangon po yan. Hindi ka susuportahan ng taong hindi mo ikinagalang. Wala kang suportang aasahan sa mga taong hindi mo nire-respeto. Kaya mahirap maging leaders eh. Minsan may kailangan pong mag-humble ka talaga. Pangit po yung term ko minsan. Para maabot mo yung mga taong mababaw, kailangan mo talaga ng malalim na pangunawa. Kasi lahat naman tayo binabago din ng Diyos. Magmamature tayo, ilang panahon na lang, ikaw naman ang uunawa at tutulong sa iba. So sulat nyo po ito, ang masarap kasama, yung taong alam kung ano ang problema at alam
paano lumapit sa Diyos. Sino ang magaling na leader? Sabihin nyo nga po, sino? O isa po, sino ang magaling na leader? Sabihin nyo po, sino? Ang magaling na leader ay ang taong ilalapit ka sa Diyos, hindi sa kanyang sarili. Ulitin ko po yun. Ang magaling na leader, ilalapit ka sa Diyos, hindi sa kanyang sarili. Kasi pwede naman tinutulungan kita, pero pa nagsalita ako, huwag ka magsasalita, ha? May utang na loob ka sa akin. Hindi mo ako magagalaw, ang dami kong tulong sa iyo. Manipulative leader ang tawag po doon. Yung tinutulungan ka para kahawakan. Ang magaling na leader, inilalapit ka sa Diyos. Hindi po, kahit alisin niyo po ako, wala tayong pag-uusapan. Yung sasabihin mo, malinis po ang konsensya mo, na tinulungan kita, makabayad ka man, hindi. Kaya nga po, delikado po ang mga leaders, ingat po sa motive. Isusumbat mo eventually yung mga ginawa mo sa kanya eh. Wag po sana, wag po. Tumulong ka na lang pero no string attached. Wag tayong tutulong, wag tayong susuporta na may hinihintay kang kapalit. Kasi sasama ang loob mo or mamanipulate natin ang mga tao. Okay? Okay lang tumulong, pero wag mo siyang sasakalin. Ang magaling na leader, inilalapit ka sa Diyos, hindi sa kanyang sarili. O yung malakas na palakpak, ibigay naman natin sa Diyos. Sige po, may ilalakas pa yan. Come on! May natututunan po ba kayo? Tapusin na natin to pag wala na, ha? Okay, lastly. Yun naman gusto niyong word, lastly. Ano po? Sa pagtatapos, huwag niyo namang hawakan uli yung bag niyo. Minsan, pag sinabi ko pala sa pagtatapos, minaayos na yung bag. Ano po? Yung mga ganun. Kayo naman, masyado kayong mabilis. Masyado kayong mabilis, inaayos na yung upuan. Ano po? Pag sinabi ko pong sa pagtatapos, 15 minutes pa po yun. Yung mga pastor, para lang huwag kayo mainip, sa pagtatapos, minsan nakakapagsinungaling na rin. At sa bandang huli, 30 minutes pa pala. Pastor naman, kala ko naman sa bandang huli. Gutom na ako, hinabaan mo pa ngayon. O number 3, bakit kailangan po manalangin, mabuti tayo, mag-ayos, ano po. Ano man ang ating gagawin ay may kakaharaping delubyo. Delubyo na lang po ginamit ko for the sake of ang delubyo, problema, baha, suliranin. Wala tayong bubuin na hindi ka kakaharap ng suliranin. That is a normal. Magnegosyo ka, magministry ka, mag-aral ka. Huwag mong pagtatakan. Problema ay darating kahit hindi mo hanapin. Sa larangan ng pag-aasawa, problema ay darating kahit hindi mo hanapin. Bakit ka nagtataka? Bakit may problema? Saan ba walang problema? Saan ba walang kakulangan? Saan ba walang sigalot? So, ano mang ating gagawin? Kaya nga hindi dapat tayo padalos-dalos and timing is everything because may delubyo tayong kakaharapin. Kaya kung pasok tayo, halimbawa, kunyari, business, do we have enough fund para suportahan? Kasi wala namang pakialaman tao kung kumikita ka eh. Ang concern lang nila minsan din, may pampasweldo ka ba sa amin? At kapag wala ka ng sweldo, iwanan ka nila. Pambihira naman ng ito, binigyan ko na ng trabaho, pati sweldo gusto. Dapat lang, ano po? Masayang magtrabaho yung may sweldo. Okay, ngunit nang mabalitaan ito ni Sanballat, dapat ito Sanballat, ano po, na taga-Horon, ni Tobaya na isang opisyal na Amonita, at ni Geshem na isang Arabo, nilait. Naku, lupit naman ito. Nagsisimula pa lang, may nanlait na eh. Nilait kami at pinagtawanan. Sinabi nila, ano ang ginagawa niyong ito? Nagbabalak ba kayong maghimagsik laban sa hari? Wow! Grabe, no? Yung magandang gagawin mo, yung magandang intention mo, mami-misinterpret pala ng iba. Kaya ito yung itinuturo sa atin kung paano na misinterpret si Nehemiah at ang team nila. Ito rin ang pwede nating maranasan. Hindi lahat ng tao ay matutuwa sa ating mga ginagawa. Hindi ho. Sabi ko, kung puro tambay tayong lahat at naisipan mo mag-aral, magagalit sa iyo yung barkada mo.
Pare, walang aangat sa buhay. Lahat tayo tambay. Kung magkakapatid kayo na mahirap, walang aangat sa buhay para pantay-pantay tayo. Alam niyo po, maiinis sa iyo yung walang gustong gawin. Ang maiinis sa inyo po, yung walang magawa sa buhay. Pero regardless kung sino yung maasar or mainis, talagang meron niya, number one, si Satan. Ayaw niya na may nangyayaring maganda sa iyo, ayaw na tumatawag ka sa Diyos, ayaw na nagsisikap kang maging banal, malinis sa kanyang harapan. So, sana, kung may nakikriticize sa iyo, huwag ka nang magulat. Hanggat buhay ka, even pag gaano ka ka-successful, still, there are people will hate you. Pag naging bilyonaryo po kaya ako, may magagalit pa sa akin, still there are people will hate you. Kahit maging napakatalino at ka-successful ka, still people will hate you. Eh ngayon, pag may nag-hate sa'yo, bakit ka naiinis? Hindi ba talaga namang meron yan? Sino ka naman para hindi kainisan? Eh marami rin dapat kainisan nga sa atin. Hindi po ba? Lalo na kung mukhang epal tayo sa buhay. Hindi po ba? Pero kahit may magawa kang mabuti, may inis sa'yo. Sabihin niyo sa katabi niyo po, nakakainis ka. Ang ganda mo. Di ba? So kahit yung ganda, kinaiinisan. Nehemiah 2:20, sinagot sila, ganda po. Ito yung mga tao talagang may maayos na disposisyon sa buhay. Kasi isang criticism lang, nawiwindang ka na eh. Isang criticism lang, binibitawan mo yung maganda mong ginagawa, pinapatulan natin. Kapag pinatulan natin yung critic, panalo sila. Panalo yun ang asar sa iyo. Kasi yun ang goal ng devil. Maasar tayo, mapikon tayo, iwanan natin ang mabuti nating ginagawa. Okay? So, magtatagumpay kami sa pamagitan ng tulong ng Diyos sa langit. Kami na mga lingkod niya ay magsisimula na sa pagpapatayo ng pader ng Jerusalem. Pero kayo ay hindi kabilang at walang karapatan sa Jerusalem at hindi kayo bahagi na kasaysayan nito. By the way, yung kausap ni Nehemiah na mga taga-Israel, yung mga na-criticize, hindi naman sila kasama eh. Alam niyo po yung mga taong walang magawa, sumasama sa mga hindi naman dapat nilang pakialaman. Tingnan niyo po, tingin ho kayo sa akin. Minsan, halimbawa, nag-meeting tayo. Wala naman siya sa meeting. Ba't parang alam na alam niya yung pinag-usapan natin? O wala ka naman sa meeting. Ba't parang ikaw pa nakakaalam? May mga tao, hindi naman siya yung nakawitos. Grabe! Grabe! Ano yung grabe? Grabe! Ano nga? Grabe talaga! Alam mo po, mukhang timang. Ang daming tao mukhang timang. Yung pa nagkwento parang, Te, magtrabaho na lang po kayo, te. Kaya nga ayoko pong makakita ng mga tambay kasi ang mga tambay sila yung makakasagap ng mga usok. Usok. Sa usok ng masasamang balita. Grabe, no? May mga tao pag talagang walang magawa sa buhay. O sige, tingnan natin to. Ano gagawin natin? Mag-focus tayo sa Diyos at sa ating ginagawa, hindi sa mga taong walang magawa. Pag pinansin mo sila, panalo sila, talo ka. Nagtitinda ka, pinintasan yung ano mo. Hoy, yung kamatis mo! Mukhang santol. Salamat sa Diyos, ako lang ang nagtitinda ng kamatis na mukhang santol. At kung hindi ka bibili, in Jesus' name, lumayas ka. Talagang ginamit mo pa, no? So, eto pa, sulat natin to. Manatiling mababa ang kalooban at magpatuloy sa ginagawa. Sige lang. Pagpasensyahan mo lang sila. Yung parang kahit may nakikriticize, huwag kagad magagalit. Be gentle lang, be gentle. Maging mababa lang ang kalooban mo. Maaring yung criticism nila, maaring totoo. Kung totoo, magbago. Kung hindi totoo, ignore. But be gentle enough to listen enough. Baka naman totoo din yung sinasabi nila. At kung totoo yung sinasabi nila, adjust. May tinuturo po ako ngayon, 3 bagay sa lahat ng maraming bagay na gagawin natin. Number 1, accept it. Accept, adjust, advance. Totoo yung pag may sinisimula ka, pwede kang malugi. Pwedeng tumubo. Pwede may makriticize. But, accept, adjust, advance.
Nagluluto ka ng adobo, sabi nila, Nay, ang alat. Yung manok nyo po ba na nabili, talagang pinanganak na maalat. Hindi ko pa kinakain po, pakiramdam ko may sakit na ako sa bato. O, anong maalat? Ang pinasabaw mo pala patis. O sige, malabo na kasi mata ko, i-adjust ko yan. Yan. Sabi natin lahat, adjust. Adjust lang tayo. Adjust lang tayo, then advance. Tuloy-tuloy na tayo sa pag-advance. Okay, number 3, tingnan mo ang mga pangit na bagay na katibayan na may maganda kang ginagawa. Minsan kaya ka kini-criticize kasi may maganda kang ginagawa. Somehow, may mga taong naninira sa iyo kasi may nangyayari sa buhay mo. Lalo yun yung mga tao na nagsasabi pa sa iyo na, uy, nagbago ka na. E de purihin ng Panginoon, nagbago ko, kayo hindi pa nagbabago. Ang sinasabi nagbago yung nakaangat sa buhay. Di po ba? Ayaw na, uy, hindi ka na namamansin. Pasensya na, dami ko talagang ginagawa. Dati nung katulad nyo akong tambay, ganun po gawin ninyo. Tingnan mo, maya sasapakin na ho kayo noon. May mga tao yung dadramahan ka para mag-guilty ka. O ano lang, tuloy mo lang po yung ginagawa mong tama, ayusin mo at huwag kang padalos-dalos. Okay? Mga kapatid, timing is everything. Sige nga, Lori, anak, konti lang sa pagtatapos. Basta, yun nyo, maniwala kayong matatapos pag tinawag ko na ang keyboardist. Totoo na po talaga yon sa pagtatapos. Bakit kailangan natin ng timing? Kasi ano man ang ating gagawin ay maghahatid ng pagbabago. Biro mo kung pinag-aaral ka ng anak mo, ng magulang mo pagkatapos, nag-asawa ka, hindi naman ikaw lang maapektuhan eh. Yung pangarap mo na makatulong sa magulang, mawawala na yon. Ang mangyayari, magiging kabigatan ka pa sa magulang mo. Sana timing is everything. Kung pinag-aaral ka, mag-aaral ka. Kung nagtatrabaho ka, ayusin mo yung trabaho mo. Kasi nagtampo ka sa boss mo, hindi ka pumasok, wala kang kita. Apektado ang pamilya mo. Timing is everything. Ano man mga pagbabago na magaganap sa buhay natin, hindi lang ikaw maapektuhan, pati pamilya mo po. Timing is everything kasi ano man ang ating gagawin, kailangan ng tulong ng grupo. So, isik mo muna sino yung mga taong kailangan mo sa pangarap na gusto mong buuin sa sarili mo, pamilya mo at para sa Diyos. Sana kung magtatanong ka doon sa mga taong connected, ako po kasi may pangarap ako, pero may mga pangarap ako, ginagawa na ng iba. Nangangarap pa lang ako, yung iba, ginagawa na, nakakatuwa. Ang sarap may mga taong pinapangarap mo pa lang, ginagawa na nila yung pangarap mo. Di ba, pangarap mo umasenso? Marami na taong umasenso. Pangarap kong makatulong, marami nang gumagawa niyan. Pangarap kong mag-put up ng orphanage or NGO, may gumawa na niya. Sila yung puntahan mo, paano nila ginawa? And then, anumang ating gagawin ay may kakaharaping problema, delubyo, sigalot. Welcome mo lang yun, accept it. Diretso lang tayo sa magandang ginagawa natin. Aside from Nehemiah, I want you to write this down. This verse, pwedeng picturean nyo po. Ang ganda-ganda lang eh. Connected po ito sa timing is everything. Isaiah. I believe nabasa nyo na to. Isaiah 60:22. The smallest family will become 1,000 people. And the tiniest group will become a mighty nation. At the right time. At the right time. I, the Lord, will make it happen. Pastor, gusto ko pong umasenso ang aking pamilya. Ang sabi sa passage, ang maliit ay magiging malaking pamilya. Yung hindi kinikilala ay makikilala. Ang mahina ay magiging malakas. Kailan mangyayari yon? At the right time. I, the Lord, will make it happen. Marami kang pangarap na iinip ka na. Kasi, Lord, natupad na yung para sa iba. Kailan naman ako, Panginoon? Let us be honest.
Nasasaktan din tayo kapag meron kang nakikitang tinupad yung pangarap nila, pero yung pangarap mo, hindi pa rin tinutupad ng Diyos. Nag-aangatan na rin yung iba, pero ikaw nananatili pa rin na parang walang masyadong nararating. Naiinip ka, nasasaktan ka, nagtatanong ka na rin sa Lord. At the right time, the Lord will make it happen. Maring naiinip ka kasi baka nagmamadali tayo. Minsan curse din po yung maaga kang yumaman. Minsan curse din po yung maaga kang sobrang naging matalino. Minsan curse din po yung ang aga pa, ang dami mo ng properties. Hindi na kayo magkita-kita ng pamilya samantalang nung maliit lang ang bahay nyo. Lagi kayo magkakasama, nag-uusap-usap. Kaya may mga times, karamihan, madalas, hindi agad ipagkakaloob ng Diyos yung mga hinihiling mo. Kasi pag too early na pinagkaloob ng Diyos, masisira ka. Hindi mo kayang i-handle. Hindi mo kayang i-manage. Alam niyo na po yung kwento ko for the sake of illustration. 1990 po ako nakakilala sa Lord. 1990. 17 years old. Gusto ko mag-aral pero 4 na taon, wala po akong ginawa kundi mag-volunteer sa church. Lahat ng ipagawa sa church. Ngayon po kasi, pwedeng dumating ito may isa ka palang ginawa sa Lord, nakaramdam ka lang ng konting pagod, feeling mo hirap na hirap ka. Kami ho, pati pagkapatayo sa church, puro libre, construction. Minsan halos nagkakawasak-wasak na yung kamay namin. 8 po ang Bible study ko sa 1 linggo. Walang sweldo. 4 years. Minsan parang nakakainip. Tinatanong ko rin lang sa Lord, ito ba ang buhay ko? Pero ginamit ko po yung oras na yon. Hindi ko alam, ngayon ko na lang binabalikan. Part pala ito ng preparation. So, 1990, kamukha ko pa niyan si Gestoni Alarcon. May bigote pa po ako niyan. Yun ang mga uso noon eh. Ano po? So, 1994, yun na po yun. Nakabalik po ako sa pag-aaral sa tulong ng ibang tao. And then, nakagraduate nung 2011. Kasi hindi lang po college nag-master level po tayo. So, 4 years, kala ko di ako makapag-aaral, ang tagal. 4 years, bago ako nakapag-aaral ng college. Masteral po, 8 years. Kinuha ko ng 8 years. Nahirapan po ako. Hindi ako magaling mag-English. Hindi ako magaling sa paperworks. Pero magaling po akong kumain. So, 8 plus 5 years, 13 years po ako nag-aral sa Bible School at Seminary. 13 years of discussing theology and different kinds of beliefs. So, una nahirapan ako. Sabi ko, pwede naman ako hindi mahirapan, pero eventually kaya akong lokohin at dayain. At wala ka man lang pangsala sa kung ano man ang dumarating. Pero preparation pala ng Lord yun. So, Lord, bakit ang tagal naman bago ako nakagraduate? Hirap na hirap po ako. Pero salamat sa Diyos. At marami naman pong nakakaalam. Late na rin po ako mag-asawa. 36 years old. Kaya po yung mga primary leaders natin, ginaya din po ako. 40 years old na ayaw pa mga mag-asawa. So, salamat sa Diyos, nakapag-asawa po tayo, nagkaroon ng 3 anak. And then, pinangarap ko rin pumunta sa ibang bansa, hindi para mag-speak, pero ito yung unang bumuka sa atin, yung 2015. Sinasabi ko po ito kasi, para makita natin, ano yung mangyayari sa atin kapag natuto tayo maghintay. Kung too early, pinag-speak ako ng Diyos sa London, baka patay na po ako sa nervyos.
Kapwa mga Pilipino na hihirapan ka mag-speak, yung mga taga-ibang bansa pa. 2015. Pero noong 2018, sa Canada, dyan naman ho tayo nakapag-speak. Hirap na hirap po ako sa English. Nung kinuha ni Pastor Danganan yung microphone, nagtagalog ng dire-diretso. Sabi ko si Pastor, pampihira naman. Pinahirapan ako mag-English, pwede pala magtagalog. So, sana, pag pinag-i-speak po kayo ng Lord sa mga outreach, si tatay nga sinabak ng Diyos sa iba't ibang lugar eh. Bago ko marating ngayon, dito muna niya ako pararaanin. Walang ganito. Ayokong kausap ang Pilipino, gusto ko mga foreigners muna. May mga tao kasi wala pang platform, ang yabang na agad. Kaya mga kapatid, hindi pwede talaga sisirain tayo ng kayabangan, sisirain tayo ng pagmamadali. Pagkatas 2019 niya ho, bago dumating yung pandemic, nakapagsalita tayo almost 6 churches sa Amerika. 2 weeks lang yun, pero pakiramdam ko 1 buwan, gustong-gusto ko nang umuwi. Papunta na ako sa airport, pabalik, may gusto pa makipag-usap, pahingahin niyo ako. Stress na ako sa pag-i-English. Huwag niyo na po akong kulitin. So, salamat sa Diyos. Tingnan niyo po. Huwag magmadali, kasi pag bumukas ang opportunity, baka hindi ka handa. Ako po, okay na ako sa ganyan. May isa akong gustong balikan na niloob ng Diyos na balikan ko po. I am 21 years old nung umalis sa bukid. Pagkatapos nung this year, hindi naman po sa nabili, may nirentahan lang po tayo na bukid at wala rin naman siguro mag-interest sa anak ko na magbukid. Pero gusto ko lang bumalik sa bukid na hindi na ako po yung parang tauhan, pahinante o parang something na ganyan. Gusto ko lang po masayang-masaya lang po ako. Pagkatapos yan nga po, meron tayong inaalaga ang ilang manok, mga kambing, baka. Kasi po, yung tatay ko ho, halos nag-alaga ng isang baka, 4 na taon namin nalagaan bago kami magkaroon ng sarili. Samantalang ako po, sometime, arang ilang buwan lang, 5 baka ang pinagkaloob sa akin ni God. Sabi ko nga, ito siguro yung bayad ng Diyos sa akin sa pagtulong ko sa aking tatay na walang bayad. Ang Diyos yung nagpala. And then Lord willing, may maliit na lupa tayo na sinasaka. Kasi nangarap po akong magbigay ng bigas sa mga pastor. 1 dakot araw-araw. Hindi po yun, kasi ang mga taga Meralco, wala naman silang bukid eh. Pero yung mga empleyado ng Meralco, nagbibigay ng bigas. Samantalang kami may pala, laki sa bukid, bumibili ng bigas, sila yung mamahirap. Basta tuwan-tuwa po ako, do not deprive yourself na gawin yung totoong gusto mo. Hindi naman ibig sabihin naglilingkod, wala ka nang gagawin kundi mag-pray, mag-Bible study. Kung gusto mong manahi ka. Yung mga cesarean, tahiin mo, basta yun sasabi lang natin, gawin mo yung ginagawa mo. Pagkatapos, nung last Friday, tuwan-tuwa po ako. Minsan lang ako pupunta doon sa linggo. Ngayon, grabe, nag-mentoring tayo sa mga manananim. Pag ikaw manananim at sinerian mo yung manananim, hindi basta maniniwala sa iyo. Ang ginawa ko po, sabi ko sa Martes, babalik ako bibigyan ko kayo ng bigas, nakinig. Ang mga tao pala pag may bibigay ka, nakikinig. So, ano ang sikreto para kapakinggan? Magbigay. O sabi ko, hindi pa tayo umaani. May tigi-tigisan ka ba na kayo? Wow! Huwag lang bagyuhin. Nagturo po ako sa kanila at sabi ko, yung ginagawa nyo, iyan po ang ginagawa ko mula nang maliit hanggang 21 years old bago po ako tawagin ng Panginoon. Tuwan-tuwa po ako kasi matutupad na yung pangarap ko na makapagpaaral ng mga anak ng magsasaka. Kahit kaunti lang, kahit ilan lang. So, iyon nga po ang nangyari. Last Thursday, nagkaiyakan kami ng aking asawa. Kasi sabi ko, Mami, ayoko na sa malaki. Mas gusto ko na lang yung simpleng mga mentoring. Tapos na tayong spotlight na pinapalakpakan. Sabi ko, Mami, nai-stress ako. Pag inilalagay ako ng Diyos sa malalaki. Kasi
this Friday or Saturday, papagsalitain ako ng Lord sa Cuneta Astrodome. Sinabihan ako ni Bishop Oriel 3 months ago o 4 months ago, Loy, magsasalita ka sa Campus Revolution. Pinakinggan ko, pero sa loob-loob ko, sabi ko sa sarili ko, makakalimutan din yan. Makakalimutan din yan. Pagkatapos eto na nung last 2 weeks or 1 week po, kinokontak na ako ng Dulos, humihingi ng picture, inihingi na po yung sermon ko, ibig sabihin tuloy. Pagkatapos, lalo akong kinabahan nung pumunta ako sa page nila. Ang dami nagsasalita sa Campus Rev. Bakit 5 lang yata kami? 2 araw yon. So may possibility pa na hindi lang isang sermon, baka 2. Pero kung hindi matawag, purihin ang Panginoon. Sino rito nakakaramdam? Minsan inilalagay ka ng Diyos sa isang sitwasyon, kala mo ipinapahiya ka ng Diyos. Inilalagay ka ng Diyos sa mga sandali at panahon na parang hindi mo kaya. And that is the point. Ang iniyak ko kay Mrs. ay ito, dati ang iniiyak ko, baka ako mapahiya. Baka ako mapahiya. Pero alam niyo po, ang iniiyak ko talaga sa Diyos, baka pumunta ang mga taga-praise at nakakakilala sa akin. Pagkatapos mapahiya ko sila. Ano ba yung pinagsasabi ni tatay? Nakakahiya. Minsan dati nahihiya ka lang para sa sarili. Pero may time, nahihiya ka. Baka may magawa ka na ikalungkot ng iba. Pero nagpapasalamat ako sa Diyos. Kung tutusin, wala naman akong dapat ikahiya. Saan ba ako galing? Ano ba may pagmamalaki ko? Pero i-assure ko po sa inyo, kaya natin bumaba, kaya natin magsimula sa maliit. Hindi na po natin hinahangad yung mga spotlight. Graduate na po tayo doon. Pero salamat sa Diyos, ina-assured ako ni God kung paano kita sinamahan 34 years or 30 years, 34 years mula nung makakilala ka, sasamahan kita hanggang sa pagtanda mo. To all outreach leaders, ang Diyos ang tutulong sa atin. To all volunteers, lahat ng ino-open ni God, huwag ka lang muna magreklamo, huwag ka muna maghantay ng kapalit, lingkod lang ng lingkod, gawa lang ng gawa, darating yung oras mo, darating ang kasagutan sa mga panalangin mo, darating din ang hinihintay mo. Maaring naiinip ka na, maaring nasasaktan ka na, pero tatayo ako sa biyaya ng Diyos na alam ko isang araw, sasabihin ng mga anak ko, Daddy, salamat. Kahit natatakot ka, tumayo ka. Kahit nahihirapan ka, tumayo ka. And kami, yan ang aming susundan. Don't miss the opportunity na gamitin ka ng Panginoon. Don't miss the opportunity na marinig ng mga tao ang kwento ng kabutihan sa buhay mo. Praise Church, ang dami mo ng kwento. Huwag kang mahiya na i-testify. Hindi na ito para sa iyo. Para na ito sa ibang tao. Sabi ko parang sinasadya naman. Pagka-speak ko po sa mga magsasaka, nung hapon na yon, nag-mentoring ako sa mga pastor at mga leaders naman sa gabi. At ang kinanta rin po is itong about katapatan ng ating Panginoon. Let me ask our worship team, I will pray to you. Haranahin natin ang Panginoon. Sabihin lang natin, sadyang kay buti ng Panginoon. Hindi mo masasabi na dakila ang Diyos kapag hindi mo mismo nakita yung kabutihan ng Panginoon. Kaya mo lang masasabi na dakila ang katapatan ng Diyos, may mga pinagdaanan ka na nalagpasan mo. May mga problema ka na nalagpasan mo. May mga laban ka na napagtagumpayan mo. Kaya pag aawitin mo yung dakilang katapatan, walang dating ito
kapag hindi mo nakita kung paano ka sinamahan ng Diyos, kung paano ka tinulungan ng Diyos, kung paano kang itinayo ng ating Panginoon. Nagsisimula pa lang tayo. Ang dami pang nais gawin ng Diyos sa ating buhay. Lahat po nagnanais makaranas ng katapatan at kapangyarihan ng Diyos. Tayo lang po tayo. Haranahin po natin ng Diyos. Awitin natin to at mamaya ipagpe-pray kita. Baka kasi naiinip ka na o baka may lo-launch ka na naman, hindi mo masyado na pag-isipan. Just pray. Timing is everything. And then I want to grab this opportunity also. Eli, dito ka anak. Lord willing, this is the last Sunday of our worship leader, Eli. Pagkakalooban siya ng Diyos na pumunta sa ibang bansa, mag-work. Sabi ko lang sa kanya sarili, huwag mo munang i-stressin yung sarili mo na makatulong agad. Hindi, i-build up mo ang sarili mo. Eli is a very promising leader. Ang galing, pero kailangan pa rin talagang moldihin. Sana samahan din natin si Eli na even sa huling pagtayo niya, pero siyempre naman ibabalik naman siya ng ating Panginoon, na mismong siya, anak, even yung awitin na awitin mo, ito ay para sa iyo. At para sa mga taong nangangarap na dumating ang kanilang oras para lalong gamitin ng Panginoon. Lahat tayo mahal ng Diyos. Amen? So, awitin natin ito nang may panalangin sa ating puso. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Come on, let's sing. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya't sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Let's say, kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakilang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay.
dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan inahon. Pag-ibig mo na lang ay sabit, Noon hanggang ngayon, dakila ka. dakila ka. Dakila ka. Dakila ka. Dakila ka. O Diyos, kahit kailan di ka nakulang, biyaya mo sa akin laging laang. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon, kahit kailan, di ka nakulang. Biyaya mo sa akin laging lahat. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon. Let's sing, Panginoon! Panginoon, dakila katapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Hey! Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kasi dakila ka, Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan di ka nakulang. Biyaya mo sa akin lagi. Ang pag-ibig mo, sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon, kahit kailan, di ka nakulang. Biyaya mo sa akin laging lahat. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Hallelujah! Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ganda-ganda ng lyrics po, ano? Sa bawat pighati, tagumpay man ay naroon. Bago natin abutin at maabot ang ating mga pangarap, may mga pighati, may mga kalungkutan, pero ang ganda lang, ang dulo nito ay tagumpay. Kaya ngayon, yung iba sa atin na hinihintay mo ng may katyagaan, nasasaktan ka ngayon, nahihirapan ka, but still you are waiting. Sa oras na ipagkakaloob ng Diyos ang iyong mga pangarap katahilingan.
Kaya nga napakaganda habang hinihintay mo yung pangarap na magkaroon ng katuparan, habang hinihintay mo yung panalangin, kasagutan sa panalangin, tama yung ginagawa nyo po ngayon. Ipaglingkod mo ang sarili mo sa harap ng ating Diyos. Gawin mo yung lahat ng magagawa mo at magugulat ka na lamang, eto na pala yung mga katuparan. At the right time, I, the Lord, will make it happen. Amen? Wow. Pwede nyo po bang ganitong gesture natin? Yung parang niyayakap mo ang sarili mo sa pagyakap ng Diyos sa buhay mo. Kasi totoo naman talaga, tuto pa rin ng Diyos yan. Pero yung maunawaan mo lang, mahal ako ng Diyos, na kailanman hindi siya magkukulang. This is more than enough. Bonus na lang yung mga pangarap. Bonus na lang yung mga kasagutan sa panalangin. Because nothing compares to the love of Jesus. Sobrang mahal ka ng Diyos para hindi sagutin ang mga panalangin mo. Sobrang mahal ka ng Diyos para hindi tuparin ang pangarap mo. But you should learn to wait. And when you are waiting, just serve the Lord wholeheartedly. Kaya dito sa ministry prayer, I challenge you, give yourself fully to the service for the Lord. Panginoon, habang naghihintay, Panginoon, kailangan namin ng iyong yakap. Meron kasing time, kala namin nakakalimutan mo yung panalangin namin. Merong time din namin alam, parang minsan nakakatawa, baka natabunan na yung aming mga panalangin. O kaya naman, Lord, baka meron kang inuna, hindi mo na kami napapansin. But God, in Jesus' name, you made all things beautiful in your own beautiful time. Akala namin huli ka, yung pala nagmamadali kami. At yung pagmamadali namin pwedeng makasakit sa amin, pwedeng ikasira namin. Panginoon, nais namin humakbang according to your will, according to your time, according to your plan. But for the meantime, O God, embrace us, O God, and assured us, this is your beautiful time. Kung ano man yung nararanasan mo, iyon yung timing ng Diyos sa buhay mo. Time will come. Muli mo nga awitin ang dakilang katapatan ng Diyos na nagpa-flashback sa iyong isipan. Lahat ng tagumpay, lahat ng kabiguan, lahat ng pighati na transform mo into a great joy, into a great triumph. Praise Church family, at the right time, I, the Lord, will make it happen. Ngayon pa lamang, thank you, Jesus. Pwede po ba yung pinakamalakas na palakpak na nagsasabing, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.